Meron po tayong balita mula sa bansang India. Isang lalaki ang ng-hostage o siya po ay nampigil at nagwala sa isang pampasayrong bus, Gambihan. Ang gusto raw ng lalaki, mga kapuso, tingnan nyo ito, yan. Gusto niya na bigyan siya ng cellphone para makausap niya ang isang politiko. Tinali ng lalaki ang konduktor, binaril niya ang isa sa mga pasahero. Pinaligiran ng mga pulis ang bus. Ilang sandali pa, binaril nila ang lalaki na namatay habang dinadala sa ospital. Patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari. Balik tayo dito sa Pilipinas. Nagharap-harap kanina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga kinatawan ng Joanna Jesh at Amtrak Bus, Commuters Bus at ang pamilya Sarabia. Kaugnay po yan ng aksidente sa EDSA noong isang linggo na nagresulta sa kamatayan ng isang doktor. Nakatutok si Steve Dailisa. Sa simula pa lang ng pagdinig, agad nagulat ang pulis na nag-imbestiga sa banggaan sa EDSA Santola noong madaling araw ng October 21. Lumalabas kasi na ang sobrang tuloy ng pagpapatakbo ng driver ng Joanna Jesh na si Martinito Madrid ang dahilan ng malagim na banggaan na nagresulta sa pagkamatay ni Dr. Francisco Sarabia at pagkakaospital ng 4 na iba pa. Tamo niyang damage at palakas po ng impact, talagang mabilis. At ayon din po doon sa mga paserong nakasakay, mabilis daw po talaga yung takbo ng bus. Sa kalagitnaan ng pagdinig, nauwi pa rin sa sisihan ng dalawang nasangkat na bus sa kung sino ang siyang may kasalanan. Isinisisi ng abogado ng Joanna Jesh sa Commuters Bus ang pangyayari. Sa iyong pagsisiyasat sa aksidente, Ginoong Mamang Pulis, ang pangyayari ay ang aksidente ay nangyari sa labas ng loading bay. Yes sir, opo sir. Pangilang linya sa EDSA, magmula sa gitna, nangyari ang initial impact. Magmula po sa gitna, Pangatlo. At sa madalit sabi, tumigil ba yung commuters bus doon sa labas ng loading bay? ayon po doon sa driver ng Joanna Jesh. Itinanggi naman ito ng Commuters Bus. Meron ka ba bang ibang tinanong kagaya ng driver ng Commuters Bus Corporation kung ano ang kanyang salaysay dito? Ayon po sa kanya, hindi po raw siya tumigil. Very good. Sa huli, hindi rin nabawi ang suspensyon. Sa halip, isinumiti na lang ng Joanna Jesh ang resulta ng drug test ng kanilang mga driver. Negatibo raw ang lahat ng mga ito sa ipinagbabawal na gamot. Bukas magsisimula na rin ng kanilang mga driver sa retraining at seminar bago pa biyahihin muli. Hindi rin maaaring mag-apply ang Joanna Jesh ng special permit para sa undas. Pero pwede naman daw bumiyahe ang kanilang provincial buses na di kabilang sa suspensyon. Ang pamilya Sarabia naman, isasampa na raw ang kaso laban sa driver at operator sa lalong madaling panahon. Pinag-iisipan na ngayon ng LTFRB ang paggawa ng bagong kautusan, ang agarang pagkansela sa prangkisa ng bus o jeep na paulit-ulit na masaasangkot sa aksidente. Nung ako'y nanunungkulan sa kapulisan, yung pangatlong insidente mo na ganun, dapat strike out ka na. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Patay na ng matagpuan ang 7 taong gulang na pamangkin ng Oscar Award-winning singer-actress na si Jennifer Hudson. Nakita ang bangkay ni Julian King sa backseat ng isang sports utility vehicle na inabandona sa isang lugar sa Chicago. Malayo ito sa family home ng mga Hudson, kung saan nakita ring patay ang ina at kuya ni Jennifer nitong Biyernes. Gaya nila, may tama rin ang bala si Julian King. I-autopsy muna ang kanyang bangkay. Humihiling naman si Jennifer ng dasal at patuloy na pagrespeto sa privacy ng kanilang pamilya. Walang magarbong party si Angelica de la Cruz ngayong birthday niya. Mas pinili ng aktres na mag-tree planting bilang pasasalamat daw sa lahat ng blessings na natatanggap niya. Ang chika hatid ni Aubrey Carampel. Gusto nga 2 meters pa yung lalim. Kasabay ng kanyang 27th birthday, 27 seedlings ang itinanim ni Angelica de la Cruz sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Imbes na mag-party, pinili niyang dito mag-celebrate para magpasalamat sa sunod-sunod na blessings. Isipin nyo, sa isang taon, 3 soap opera ako sa GMA, Babangon, una kang naging akin, at saka La Lola. Tapos this year pa, I got married. Tapos eto na, I'm pregnant. Kasama ni Angelica ang asawang si Orion Casarello. Wala raw siyang pinaglilihan at di rin siya nakakaranas ng morning sickness. Kaya game si Angelica kahit pa maaga ang tree planting. Para sa akin, hindi naman burden kasi. Kung burden, mahirap gumising, mahirap. Pero pag yung ganito, sa totoo lang kanina, kahit maaga, galing ako ng taping. Pero excited ako.
Sa susunod na linggo, malalaman na raw nila ang kasarian ng baby. Gusto raw sana ni Angelica na baby girl. At ngayon pa lang, nagpagawa na sila ng nursery. Mint green ang kulay ng baby room. Para environment. Oo, at doon ako natutulog. Doon kami natutulog. Kinukonsinti na lang niya ako. Parang, sige na nga, eto mapapasaya sa'yo eh. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. May mainit na chika pa kayong dapat abangan. Stay tuned. Susunod! Daang-daang makukulay na saranggola pinalipad sa bansang South Africa. Meralco tila na bunutan daw ng tinig. Ngayong wala ng parte sa kanilang kumpanya ang matindi nilang kritikong si GSIS President Winston Garcia. Pinakahuling cast-off ng Survivor Philippines na si Nikki, makakapanayam ng live. Hi Nikki! Nandito ka na sa 24 oras live! Daang-daang makukulay na saranggola ang pinalipad sa taunang International Kite Festival sa bansang South Africa. Hindi basta-basta ang mga saranggola, mga kapuso. O kitang-kita naman ang pinagpaguran talaga at pinagkagastusan. Meron niyang mala scuba diver ang mga kapuso, pero sa halip na sumisid sa tubig, lumipad sa himpapawid. Meron ding mga saranggolang korting hayop tulad niya mga kapuso at iba-iba pang mga disenyo. Parang buhaya yun o crocodile. Bagamat karamihan sa mga saranggola ay gawa sa pabrika, meron din namang mga ginawa ng mano-mano. Ayon sa mga nag-organisa ng Kite Festival na yan, ang pagpapalipad ng saranggola ay mainam na libangan para makaiwas sa stress at para mapanatili ang kalusugan ng pag-iisip. Mga kapuso, papalapit na po ng papalapit ang Kapaskuhan, ang panahon ng pagbibigayan. Kaya naman Oktubre pa lang, handa na po ang ipamimigay na regalo para sa taunang Christmas Project ng GMA Kapuso Foundation. Ang Give a Gift alay sa Batang Pinoy. Hindi isang parada o rally ang pupuntahan ng delegasyong ito. Gamit ang kanilang motorsiklo, bisikleta, kotse at maaasahang mga paa, sumugod sila sa warehouse ng GMA Kapuso Foundation para sa taunang pagbabalot ng regalong pamasko. 3 taon ng suking volunteer ng GMA Kapuso Foundation si Ariel. Ngayong taon, nagsama pa siya ng iba pang siklista na makakatulong sa mga nangangailangan. Masaya kami. Kasi sabi namin sa mga kapitbahay namin, mga kasama namin sa hindi nakasama, ayan ang ginawa namin. Niripak namin yan para sa mga bata. Laruan at mapagsasaluhan ang laman ng mga pula at berdeng bag na ibabiyahe sa iba't ibang panig ng bansa. Si Romulo naman, first time mag-volunteer para sa Give a Gift alay sa Batang Pinoy Project. Sa pawis po pala, mararamdaman mo yung yung aagaan ka ng puso dahil pagre-repack mo pa lang, yung hirap mo para sa taong nangangailangan ng ganito. Marami pa pong regalo ang dapat mabalot, kaya bukas po ang warehouse ng GMA Kapuso Foundation sa mga nais magbigay saya sa mga bata. Sa ngalan po ng GMA Kapuso Foundation, maraming salamat po sa mga sumusuporta at mga nagbo-volunteer. Asahan nyo pong makakarating ang pinaghirapan yung regalo sa mga nais nyong mapangiti na mga bata. Samantala, maliban sa mga donasyon ninyo sa mga account ng GMA Kapuso Foundation sa Metrobank at UCPB, maaari na rin kayong mag-donate mula sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang inyong credit cards. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on kayo sa www.kapusofoundation.com. Mga kapuso, alam nyo ba na may pakinabang pala yung mga plastic bag na tinatapon-tapon lang natin? Ginaganchilyo po yung mga yan at pinagaganda ng isang grupo ng mga nanay sa Pasay. Tapos naibebenta nila ng hanggang 500 piso. Nakatutok si Claire Delphine. Malimit na binibenta ang iba't ibang klaseng bag sa mga tindahan ngayon. Pero ang mga bag na ito may pagkakaiba. Hindi ito gawa sa karaniwang materyales o paraan tulad ng ginansilyong sinulid, kundi mula ito sa mga basurang plastic bag. Ito ang pinagkakakitaan ngayon ng may 100 ina sa Pasay. Kasama sa kanila sina Luzve Mindanadanes at Minda Humagdaw. Sa mga auction na tulad nito, nabebenta ang bawat bag sa halagang 500 piso. Kahit na libangan lang to, kumikita naman kami. Kahit pa paano, pandagdag panggastos na namin. Mas gusto ko itong ganito kasi sa bahay nakakasama ko pa yung mga anak ko. Hindi ko iniiwanan.
Tila pasado naman sa taste ng fashion designer na si Steve De Leon ang estilo ng mga bag. It's part of my advocacy at the same time because I also deal with recycling and reusing, reinventing.